Good morning world! Happy December 1. Dito sa Pilipinas, early in the morning, 6 o'clock. Gising na po tayo. Tayo'y nagtsatsaan ng tsaa guava leaves. Bakit po ako napaagang nag-vlog? Ito raw video to, hindi ko po to i-edit para akong naka-live na hindi naka-live. Meron kasing nag-comment sa aking video vlog na yung title is Na-deport na ba si Nurse Nora? So, may nag-comment doon na nagsabi na life in the US is still much better. Well, I'm not going to, hindi ko pwedeng kontrahin na ang pamumuhay sa Amerika is much better than in the Philippines. At sa aking personal na experience, pagkukumparahin ko po. So, una, ang ating healthcare. So, healthcare sa US, as long as you can afford na bumili ng health insurance mo, let's say, nagwo-work ka, and then ibibigay ng employer mo yung health insurance mo, depende sa kind of insurance, may bawas yon sa sweldo mo every paycheck. So, twice a month, kung twice a week ka nagsasahod, babawasan yung health insurance mo. Kung maganda yung health insurance mo, okay lang. You know, kung hindi, mahal ang mga copay mo sa pharmacy. Let's say kung bibili ka ng gamot, lalo na yung mga mamahalin na klase ng gamot, yung mga hindi regular na gamot. Let's say for example, Ozempic. So Ozempic is a weekly insulin na injection para sa mga diabetes. I know because nag-Ozempic ako. Ang isang pen po ng insulin na Ozempic, nagagamitin mo ng 4 weeks. Kung wala siyang insurance, mahigit $1,000 po. Depending on your insurance, kung minsan babayaran mo pa rin ang $200 ang isang pen. At kung Medicare ka, $200. I believe what they pay. I'm not sure kasi hindi pa po ako Medicare. But depending sa mga naging insurances ko, $200 ang isang pen. Imagine yun, yung $200 na yon. That is sa isang working class citizen ng Amerika o resident, ang $200 na Ozempic po is napakamahal. And hindi lang naman yun ang iniinom mo, may mga iniinom ka pang gamot. So, yun. So, kahit na may binabayaran ka na twice a week, twice a month insurance, depende sa klase ng insurance mo, kung ano ang i-offer ng employer mo, magdedepende pa rin doon kung magkano yung babayaran mo sa pharmacy. And also, doctor's visit. So, yung pag-visit mo sa doctor, kahit may mga insurance ka, kung hindi masyadong maganda ang health insurance mo, magbabayad ka ng $40, $50 para sa regular physician mo. Ngayon, kapag specialist, kung minsan $75 or $100 ang visit mo. Ayun, may health insurance ka nito Kung maganda-ganda ang health insurance mo, ang babayaran mo is $25 sa regular visit at $50 sa isang specialist. Okay, so healthcare. Ang isa sa maganda sa Amerika, whether you are a tourist or wala kang health insurance, may insurance ka man o wala, kapag ikaw ay pupunta sa emergency room at meron kang sakit, aasikasuhin ka nila na gaya na may insurance ka. So, iba yung batas sa hospital, na ang batas sa hospital is kapag may papasok doon at may sakit, gagamutin. Kumbaga, yun ang isa sa maganda sa Amerika na at kung kinakailangan ma-confine, i-confine ka nila. Wala kang babayaran hanggat hindi ka makakalabas ng hospital. Ngayon, kung wala kang insurance, ang mangyayari,
magkakaroon ka ng bill. So, ang mangyayari, yung social work department ng hospital, siya ang gagawa ng paraan, siya ang magwo-work out para nang sa ganon, lalo na pag alam nilang wala kang trabaho, wala kang health insurance, sila ang magwo-work out para mabawasan yung bills mo. Ililipat nila to sa mga government agencies. So, ang mangyayari, konting-konti na lang yung bills mo. Let's say, maiwanan ka, for example, ng let's say, for example, ang naging bill mo sa hospital is $450,000. So, i-work out yon ng social work, at kung hindi ma-work out yon ng social work, lugi yun ng hospital. Pero hindi kagaya dito sa Pilipinas na kung walang pambayad, hindi ka pwedeng lumabas, kinakailangan nandun ka hanggat mabayaran mo or meron kang promissory note or things like that. So that's what good in the United States, na kapag may sakit ka, you are being accepted, ganun-ganon. Yun nga lang, ang hirap nung pag wala kang health insurance is that bibihira yung government clinics na tumatanggap ng mga walang health insurance, at kinakailangan mag-submit ka ng mga requirements gaya ng W2 or yung inyong tax declaration form, at makikita doon ang income mo. So kung below income average ka, pwede kang pumunta sa mga health clinics na to para i-check ka ng doktor. However, wala po silang free laboratory. So magbabayad ka pa rin ng laboratory kung magpapa-laboratory ang iyong doktor. At sa Amerika, nagbe-base ang mga physicians most of the time ng result ng iyong blood works, ng iyong laboratory test. So marami silang i-order. Let's say for example, pumunta ka, first time kang na high blood, o bakit ka na high blood. So, bibigyan ka na ng gamot, pero hindi titigil daw ng doktor. Kumbaga, bibigyan ka lang ng good for 30 days. Tapos, kinakailangan mong mag-laboratory work para ma-figure out kung ano pa yung reason kung bakit tumataas ang dugo mo. So, yun. Healthcare is good in the United States comparing to the Philippines, na yun nga, bibihirang public hospital. Tapos, maalala ko, I don't know if it is still now, please comment below, na dati ang ginagawa nila sa Baguio General Hospital nung I was a nurse student over there, and at the same time, nagkaroon kami ng pasyente doon, ng lola ko noon, na nagpapabili ang doktor ng gamot kung saan-saan ka bumibili. Walang free medication na nakukuha sa hospital, even though it's a free hospital. So, you buy your own medication. Yun ang alam ko. I don't know if that's still happening. But what I know right now, sa mga papanood ko ng Raffy Tulfo in action, marami akong mga napapanood na inaayawan sila ng hospital because wala sila pang deposit, even though meron ng batas na hindi pwedeng hindian ng hospital ang mga pumapasok na may sakit. Pero ang batas dito sa Pilipinas ay hindi, yung pangil is hindi matalim. So marami pa rin mga nakakalusot, maraming mga namamatay just because inaayawan ng mga hospital ang mga may sakit na dinadala sa emergency room. So yun ang isa sa healthcare. Okay, so healthcare better in the US. Ano pa ang convenience na sa education? Sa education, kung gusto ng isang estudyante ang mag-aral, despite of your age, is it 7:30? Despite of your age, pwede kang mag-aral kahit wala kang pera because you're gonna go through process of student loan. So, kagaya ko, dahil hindi ko natapos dito ang nursing ko way back 40 years ago, 30 years ago. So, nag-aral ako ng nursing sa US, at naka-incur ako ng 28 plus 12,000, pagpalagay mo ng 40,000 na student loan, at babayaran mo yon depende kung magkano ang bayad mo doon every month. So, let's say for example, ka na magbayad ng student loan mo, magbabayad ka pa rin ng 5 to 10 years and even more than that for your student loan. Yun, makakapag-aral ka, yes, makakagraduate ka, yes, magkakaroon ka ng student loan, yes, at kung sumasahod ka na, pwede mong unti-untihin na bayaran yung student loan. Okay.
Ayun ang isa sa maganda sa US. Dito sa Pilipinas, marami tayong mga public universities gaya ng mga state universities. So, so kahit mahirap ka, pwede kang mag-aral. At I think nasa tao na lang yon kung paano niya itatawid ang kanyang mga allowances, mga extra expenses na kahit libre ang tuition fee mo. So, kahit po sa Amerika is parehas. Yun nga lang, doon sa Amerika is, let's say, for example, wala kang pera, nasa libre kang school, kinakailangan, ang kagandahan kasi doon, hindi ka, yung schedule mo as a student, hindi block, like the whole day, like dito sa Pilipinas, papasok ka ng 7:30, uuwi ka na ng alas 4, parang like 8 hours, 7 hours, you'll be in the school. Doon kasi, ang scheduling ng classes hindi ganon. So, yung mga estudyante, pwede silang magtrabaho to provide para sa kanilang allowances, sa kanilang mga books, sa kanilang food because they have the time to go to work. Hindi kagaya dito. So, yun, that is another advantage of being in the United States. Education. Ang matututunan is because again like I said, very sporadic doon sa Amerika, at nakikita mo yung mga, kaya pag pumupunta doon ang mga estudyante na galing ng Pilipinas, mas matalino ang mga estudyante galing sa Pilipinas because the way na pag-aaral natin dito sa Pilipinas is very like masyado siyang what you call this, it's comprehensive yet very detailed. Magagaling ang mga Pilipino sa math because the way na nagmamath tayo dito sa Pilipinas, pagpunta ka doon, bigyan mo, like yung mga naging kaklase ko, hirap na hirap ako noon dito sa Pilipinas ang math, doon ako pinakamagaling ng math. Something like that. Kung ako yung pinakabobo ng math sa klase namin doon, ako yung pinakamagaling. Dahil iba yung pagtuturo dito sa Pilipinas. Okay. Number 2, dito sa Pilipinas, ituturo dito ang ethics. You know, na isa sa mga subjects ng college back then when I was still here, I don't know now, na meron good manners and right conduct, ethics, work ethics, professional ethics, mga ganyan na natatackle yan sa mga classes, sa mga subjects dito sa Pilipinas. Kaya ang mga Pilipino is we have very good work ethics because not only that we learn that from our home, but we also learn that from school. So, yes, madali ang education or ang pagpasok or pag-reach ng education sa Amerika. However, the teaching, I believe, is still better here sa Pilipinas. Okay. Another thing, let's say for example, ang mga special need children. Dito, kung wala kang pera at hindi mo madala ang anak mo sa isang specialized school, at sa public school lamang, hindi matututukan ng iyong anak. Like what happened to my eldest child when he was here, walang nangyari sa kanya, hindi siya natuto, nothing. Nung punta siya ng Amerika, he was already 17 years old, I think that time. So, nakapag-aral pa rin siya ng 3 years sa school. Dahil sa 3 years na yun, and then he has mental retardation. Kahit po hindi siya natutong magbasa, but marami pa rin siyang natutunan. So, yun ang isang maganda. And then, doon mismo, sa mga taong may special needs, may mga government agencies na sila ang magpapasok para magkaroon ng work may mga special needs because merong government agency na siya yung naghahandle sa mga may special needs, gaya ng mga may mental retardation na gaya ng anak ko, or may mga physical disability, may mga supervisor yan na sumasama sa kanilang work. So yun at hindi sila nagiging stagnant lang na walang ginagawa at nagiging pabigat lang sa government or parents, ganon. Not pabigat don't get me wrong with that word. I mean, kagaya ng anak ko, he's working 5 days a week
hindi namin siya kinukuhanan ng what you call this, hindi namin siya kinukuhanan ng mga handouts galing sa government. He works. Even though he has mental retardation, nagtatrabaho siya at iginagalang ang mga may mental retardation sa US na comparing when he was still here, sabi niya na ginagawa siyang baliw ng mga tao. Just because hindi siya masyadong makakapagsalita ng matino at may mental retardation siya, ginagawa siyang katatawanan. Yun po yun dito sa Pilipinas. Sa Amerika, hindi mo pwedeng gawin yun. No. Pwede kang makasuhan ng harassment. Maraming maikakaso sa iyo sa Amerika pag ganun ang gagawin mo sa isang tao with special needs. Isa yon na maganda. Isa pa another maganda sa US is that, for example, gusto mong magkakotse, as long as magandang yung credit score at may konting, let's say, may $3,000 ka na pang down payment, depende kung anong kotse ang gagamitin, bibili mo, makakabil ka. Let's say, for example, me, I'm just a regular worker, isa lang po akong nurse, pero doon sa Amerika, meron kang chance, like me, I was given a chance na pwedeng bumili ng Mercedes-Benz, Lexus, yung mga luxury cars. Pwede kang magkaroon ng mga ganon because of the system ng Amerika na pwede kang kumuha ng kotse depending on your credit score para yung interest ng kotse na bibilhin mo at bangko na ang magbabayad noon, bangko na ang bahalang doon ka na. And then ang kagandahan doon kasi pwede kang bayaran direct from your bank na monthly na makakaltas sa sa bangko mo. So yun ang mga magagandang bagay sa Amerika. Maraming mga pagkain. Comparing sa sahod mo, mura ang mga pagkain. Let's say for example here, ang minimum ng isang, let's say dito sa amin, pag laborer, isang araw niya, though hindi po yun ang binabayad ko, pero sasabihin ko lang po ito ang kalakaran dito sa probinsya, pag isang tao ay laborer, ay kumikita siya ng 500 a day. Pagpalagay mo yung 500 a day at bibili ka ng isang kilo ng karning baboy, let's say for example, 320 sa palengke. So, yung 500 mo, pag bumili ka ng isang kilong baboy, 320 ang magkano na yung tira. And then, bibili ka, let's say, for example, ng 2 kilong bigas. Let's say, for example, take 50 pesos. So, 2 kilong bigas, so yung 320 mo plus 370. Magkano na lang ang tira doon sa 500 mo. And then, pambaon pa ng mga anak mo. And then, pambayad mo pa ng bills. So, mahal sa totoo lang, mahal pag ang cost of living dito sa Pilipinas. However, kung ikaw ay nasa probinsya at magaling kang magtanim, hindi mo nabibilhin ang iyong mga gulay-gulay. Maraming mga malunggay dyan sa tabi-tabi. Magtanim ka ng papaya, pang-ulam ang papaya. Maraming mga pwedeng itanim sa iyong paligid at hindi mo nabibilhin. Mamimili ka man is bihira na lang, like your bawang, sibuyas, mga ganun. At kung hindi ka mahilig sa karne, pati rin kasi mahal din ang isda Let's say for example, kung minsan 200 ang galunggong, ang 1 kilo, ganun. Kaya i-compare mo sa 500 pesos na sweldo ng isang laborer. Okay, samantalang sa US, let's say for example, ang minimum doon ngayon is $12 an hour. So magwo-work ang isang employee. So yung $12 an hour, 8 times 2, 16, carry 1, 8 times 1, 80 plus 1. So kung ipagpalig mo ng $100 ang kikitain niya isang araw, 1/3 of that is kukunin sa yung tax, kukunin sa yung social security. So ang matitira doon siguro mga $70 ang matitira. Okay. Let's say for example, wala kang kotse, magpapamasahe ka. Pamasahe mo back and forth is gagastos ka ng between $5 and $6 sa bus. And then so may natitira ka pa na mga 65.
60, pagpalit mo ng 60, at kung ikaw ay nagre-rent ng apartment, ang mga rentahan ng apartment doon, depende kung nasaan ka, hindi siya bababa ng 1,500 ang isang buwan. So, kaya kinakailangan doon para may extra ka na pera is magsi-second job ka. Kaya ang mga immigrant doon is halos hindi nagdi-day off dahil nag-work sila, nagpa-part-time pa, nag-overtime pa, kaya ganon. Kaya yung mga taong pinapadalhan ng mga taga-Amerika dito sa Pilipinas, pahalagahan nyo po yung mga perang pinapadala sa inyo dahil kung minsan kung hindi mataas ang sahod, kinakailangan pa nilang magkaroon ng second job at mga overtime para lang po mapadalhan kayo dito sa Pilipinas. Yun. So, yes, true. Maraming mga advantages ang Amerika kumpara dito sa Pilipinas. But if you want a simple life, kung gusto mo ng simple na walang stress, na hindi ka may stress na mag-work para may pambayad ka sa kotse mo, sa health insurance mo, sa car insurance mo, sa bahay mo, mortgage mo, student loan mo, na halos wala nang matira sa sahod mo kahit pag-aano ka. Yes, affordable lahat ng mga ngayon. Pero, pwede mo lahat ma-afford yon. Car, house, pwede mo lahat ma-afford yan. Ito kagaya ng ang mga regular ito ng mga Pilipino. I'm not talking about the ultra rich na gusto nila na magkaroon ng bag na Prada, gusto nila magkaroon ng bag na Louis Vuitton. Credit card po yon, mga yon. Babayaran nila yan ng buwan-buwan. So, yon. Yes, magkakaroon ka ng mga ganon, pero marami kang magiging utang. Kasi, kung yung price ng bag, let's say, ang pinakamura na Louis Vuitton is $3,000 o $4,000. Hindi mo kikitain ang $4,000 a month, or hindi mo pwedeng bayaran ng cash na $4,000 because you still have to pay your apartment, you still have to pay your house, you still have to pay gas, you still have to pay your car, you still have to pay your car insurance, you still have to pay your internet, you still have to pay your phone. Yung mga super advanced na may mga iPhone, okay? Yun po is kinukuha yun, bibihira yung nagkakash. Kukuhanin mo yun and then babayaran mo yun monthly. So, mga ganon, marami kang bills sa Amerika. Yes, you have everything, but you're going to have a lot of bills as well. So, if you want a simple life, just, I mean, you know what I mean. So, it's up to you. Kung kaya nga marami sa mga Americans na nakatira, especially doon sa bandang Bohol, marami doon mga Amerikano na iniwan na nilang Amerika at doon na lang sila. And bakit? Bakit nila iniwan ng Amerika? Because life is stressful over there. You really have to fight every day for you to pay what you have. So yun, kanya-kanya pong taste yan. Gusto mong manirahan dito, gusto mong manirahan sa Amerika, gusto mo ng fast-paced life, gusto mo ng maraming perang dollars, maraming utang, utang in a way na maraming bills. Yun ang ibig kong sabihin. So yun, nasa inyo na po. Please comment below kung alin ang mas magandang tumira sa sa Amerika o sa Pilipinas. Maraming advantages na ang pagtira sa Amerika, sa totoo lang. Kagaya ko, I will not be able to afford to build my house here in the Philippines kung hindi rin naman ako nagtrabaho sa Amerika. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin pwedeng sabihin na i-down ng Amerika because sa totoo lang hindi. Pero the time na mag-retire ako, I would retire in the Philippines. So, please comment below. Marami pa pong mga bagay, kaya lang mahaba ng ating video. Comment below kung may mga gusto po kayong malaman, or if you have comments, you have question, you have anything po. Please comment below. Thank you for watching. At mag-breakfast na po tayo. 7:00 na po yata ng umaga, Sunday, kaya ang ganda-ganda dito ng aking background.
is because ito po ang nakikita ko everyday sa likod ng bahay ko.